May kasabihan na sa kamatayan nagiging pantay-pantay ang lahat ng tao. Pero kahit sa kabilang buhay, ramdam pa rin ang pagkakaiba-iba ng mga antas sa lipunan. Lalo na sa mga nakahimlay sa mga apartment. Araw-araw may namamatay at may inililibing. Magandang hapon po. Magandang hapon. Condolence. Dito sa Navotas City Public Cemetery, naabutan namin ng isang patay na inihahatid ng kanyang mga mahal sa buhay. Lalagay ba sa loob? Pag alis nila, may isang laging naiiwan. Si Mang Emong. Sanay na si Mang Emong sa mga buto at labi. Nakakasalamuhan niya kasi ang mga ito araw-araw. So, gaano katagal ang pagtatrabaho rito? Matagal-tagal din po dahil sa kikinisin pa to. Kikinisin lahat yan. So, meron ng laman ito? Wala pa po. Hindi, dati. Dati meron na po. Pinatibag ng may-ari. Ilan? 4 po yung 4 na nit yan eh. 4. Opo. Ano na po ang nangyari sa mga labi? Yung mga buto? Nandito yung mga buto. Nandyan? Opo, lahat. Puro buto na po yun. Kumbaga, ang ginawa nyo, Pinaganda lang niya. inipon nyo, Oo. tapos sinako nyo lahat. Opo. 2 dekada na kasi siyang nakatira sa sementeryo bilang caretaker at sepulturero. Pero hindi lang si Mang Emong ang sanay sa mga patay. May halos 100 pamilyang nakatira rito sa gilid ng sementeryo. Sa Navotas at marami pang pampublikong sementeryo sa bansa, buhay na buhay ang mundo ng mga patay. Ilan taon sila nandito sa malaking espasyo? Hanggang sa 5 years. 5 taon lang? Opo. Okay. Ito ba yung tinatawag na apartment? Hindi po, sarili po yan. Hanggat wala pa sila namamatay. Ano ba tawag dito? Sarili po. Sarili pero inuupahan din nila. Opo, binabayaran ng Binabayaran to. Upa. Upa. Opo. Sa maliit nitong sulok ng lungsod, makikita natin ang iba't ibang antas ng lipunan. May nakalibing sa mansyon. May pang middle class, ika nga. At ang pinakamaliit, mga itinuturing na apartment na inuupahan lamang hanggang 5 taon. Kulang na ang pwesto rito para sa mga bagong patay. Kaya pagdating ng ika-5 taon, kailangan ng tanggalin o mahatulan ang laman nito. Kailangang ibakante ang bawat apartment para sa iba. At yan ang gagawin ni Mang Emong ngayong araw. Yung pamilya ba darating para kunin? Pumunta sila. Tapos, Hindi ko nagsalagay mo na. paano yung buto ng bata? Kung saan niya? Sa isang sako lang ng semento, inilalagay ang mga buto. Yung nakalibing dito, bata, no? Batang lalaki, 4 na taon. Ito nga, ang pangalan niya, ano? Adrian La Peña. Alapin niya. Kawawa naman ang mga magulang. Ganun ka po. Yan ang bungo. Opo. 5 taon lang yan. Dapat may 5 taon lang. Mm-hmm. Nakatulan na. Hindi kaya
mas mainam kung parang na-bless na sako o yung parang magandang sako? Hindi, kahit anong sako nilagay na. Kahit anong sako na Oo. lang. Kayo ba yung naniniwala kayo sa multo? Hindi. Matakot sa buhay, huwag sa patay. Kasi kinukuha yung mga damit dahil sa mga bata lang, maliit lang mabuto niya, ganun lang kaliit niyan eh. Para ang buto ng manok lang. Ang buto ng mga bata, malambot lang. Dito dumatanda, malaki. Yan, tulad yan. 50 pesos lang ang sahod namin dyan. Yung paggawa nito, Magtatanggal, oo. 50 pesos. 50. Kasama na yung pagtitibag. Oo, lahat na. Tapos pag sasara ulit, 50 rin. Bali 100 lang. Paano yung material, yung semento rito? Hindi, sa kanya yun. Sa kanya yun. Oo. Yung labor ang 50 pesos. Oo. Ang karamihan daw ng mga labi rito, hindi na nababalikan ng mga pamilya. Nalilimutan na kaya? O wala lang pambayad sa paglipat? So, hindi niya alam ngayon na ginagawa mo to. Oo. Hindi ka naman, hindi naman nagagalit sa'yo. Hindi siya pwede magalit sa amin kahit magreklamo sa munisipyo. Nasa 5 taon lang kontrata niyan eh. Nakatula na siya. Tapos na ang kontrata ng nakalibing dito. Isang batang lalaki. Naging katulad kaya siya ng ibang bata rito. Sino si Adrian La Peña? At bakit maaga siyang binawian ng buhay? Isang bakod lang ang pagitan ng Navotas City Public Cemetery sa Immaculate Gardens Memorial Park, isang pribadong sementeryo. Ibang-iba. Dito maayos, permanente yung mga libingan. Mas mahal siyempre yung bayad. Pero, berdeng-berde. At siguradong walang pinapayagang matulog dito at tumira. Ay, morning. Magandang umaga po. Kung ang labi ni Adrian isinako lang ng walang seremonyas, dito ang paglipat ng mga labi naging isang family reunion. Tulungan ka rin. So, bakit ipinagsama sila sa isang libingan? Sa family kasi, more on peace of mind ng mga naiwan. Tsaka, of course, yung love, tsaka yung respeto dun sa mga pumanaw na kamag-anak namin. Para sa amin naman, yung bang matutulog ka sa gabi, na naiisip mo at alam mo sa sarili mo na yung mga departed loved ones nyo, nasa mabuting, not unlike sa kabila, na medyo hindi maganda yung environment. Kaya we decided na pagsama-samahin. Actually, magkakapatid. Hindi maganda yung nasa apartment lang siya na medyo congested. So dito kasi it's more private. Sa kabilang bakod naman, ibang-iba ang kapalaran ng mga yumao. So, alam niyo naman na paglipas ng 5 taon kailangan nilang butasin ulit ito at ilalabas. Apo. The same time, meron din po kasi kami yung father ko, yung totoong father ko po kasi, nalibing na dito yon. Kasi siguro bata-bata pa ako noon. Siguro mga 3 taon, 4 na taon nang dumadalaw kami ng mother ko. Pagtingin namin, iba na yung nakapangalan. Nawala na. Tapos hindi na namin alam kung nasa na yung buto. Wala na makapagsabi sa amin. Sino namin nahabol yung buto na yun. Tapos ngayon, sinusugal namin siya kasi hindi namin afford dun sa sa Catholic. Kung tutuusin, hindi naman kami makakadalaw ng madang hapon kasi delikado rin dito. Kaya umaga kapag dadalaw ka dito para medyo safe. Tapos po, ang balak ko po dyan po muna siya pansamantala. After 5 years, kukunin namin yung buto. Pero papaalagaan talaga, pababantayan talaga. Kaya papayag na basta-basta nila gagalawin niya ng walang abiso. Hanggang kamatayan, pareho pa rin ang pagitan ng may kaya sa mahirap. Pwede po magtanong lang? Kasi sinabi sa amin, yung ibang buto,
Eh, nilalagay lang daw sa sako at yun nga, tinatambak lang dyan. Karamihan po. Kayo, ayaw niyong Ayaw mangyari po yan. na mangyari. Kasi nangyari na po yun sa nanay ko eh. Anong nangyari? Mano lang 5 taon, hindi ko namin alam na nilagay na nila sa tinapon lang daw nila yun. Si Mang Aste ang pabirong tinatawag na San Pedro rito. Siya kasi ang may listahan ng mga matatapos sa kontrata sa mga apartment. Kumbaga, siya ang nagbibigay ng hatol sa mga labing kailangan ng alisin. So araw-araw may binubutas yan at tinatanggal yung mga buto. Itong mga nakukuha sa mga apartment, hindi na kina-claim ng mga kamag-anak. Mas marami pong hindi nakikinig. Mas maraming hindi nakiklaim. So mas marami yung natatambak na lang dito, tapos nilalagay na lang dyan. Hindi pa to napupuno. Malapit na po. Dito sa tambakan napupunta ang mga labing hindi na nakukuha ng kanilang mga pamilya. Habang ang ibang mga buto, naiiwan lang sa gilid ng mga nicho. Para sa marami, ito na ang tunay na huling hantungan. Walang eksaktong bilang kung ilan ang mga labi na hindi nababalikan. Kamakailan lang daw kasi sila nagkaroon ng maayos na sistema. Yung may mga address natin. Ito tong sir, tong order of payment. Meron na kaming kwan dito. May address na kompleto ng ang address nila. Pati yung kung may telephone number para makokontak namin. Ayan meron ng telephone number. Kaya lang nagkuhan nga kami, nag-umpisa nung recording, pagre-record, 2014 lang. Parang binigyan ko ng sistema. Tangos. Puro barangay na yan eh. Walang address Kapalaran na Botas. Noon pa, naililista raw ang pangalan ng mga pamilyang umuupa sa mga apartment. Pero kulang-kulang ang mga naitatalang impormasyon. Halimbawa ho, itong nakita naming kinuna namin na ilalabas na mga buto, no? Bata, no? Si Adrian La Peña. Paano kaya namin malalaman kung saan gusto namin puntahan ng pamilya para sabihin na ito na, yung buto nyo, buto ng anak nyo, buto ng batang ito ay nakasako na, nag-aabang na. Wala pa sa aking record dyan. Nailibing si Adrian dito bago pa nagkasistema, kaya walang nakalagay na address. Nasaan na kaya ang pamilya ni Adrian? Pagkatapos namin kinunan yung pagtanggal ng labi ng 4 na taong gulang na si Adrian La Peña, gusto naming hanapin yung mga kamag-anak niya, yung pamilya niya. Kaya tinanong namin sa Philippine Statistics Authority, sa Civil Registration Services, kung mahanap nila yung death certificate at doon nga nila nakita yung address ng kanyang pamilya. Tumungo kami sa dagat-dagatan sa may boundary ng Caloocan at Navotas. Malapit lang ito sa sementeryo kung saan inilibing si Adrian. Hinahanap ko po yung mga La Peña. Sorry, hindi ko gaano kilala yun eh. La Peña. Peña. Okay, pero ito po yung Block 25. Oo, Block 25 na to. Okay. Hi. Pwede magtanong? Alam mo ba tong address na to? Death certificate. Hindi, itong Phase 2, Area 1, Block 25. Hindi ko alam. Sa anong block ba to? Block 25 to. Okay. Dito po yung sa
Kasi ito po yung address na hinahanap namin, itong pamilya na ni Adrian La Peña. Opo. Kilala niyo ba sila? Dati sa dito sila nakatira. Dati. Buhay pa si Adrian noon. Opo, buhay pa. Hanggat namatay, nandirito sila. Papunta na kami sa bahay ng pamilya ni Adrian na makasalubong namin ang kanyang ina. Ay! Magandang hapon po. Kayo po yung ina ni Adrian La Peña. Ako po si Howie Severino. Kaya tinanong namin yung mga tao doon, alam na ba ng mga kamag-anak nitong batang to na natatanggalin yung mga buto? Sabi nila ay wala kaming contact. Ganun. Kaya kami nilang naghanap ng paraan para masabihan kayo kasi mukhang siguro hindi niyo na rin alam, no? Na gano'n ang... Kasi yung tatlong asawa, ano po lagi po kasi baha. Laging baha doon? Opo, kaya nahirapan po siya. Kasi kasama po yung dalawang anak ko. Kaya sabi ko, wag na lang po isama. Kasi nahirapan ko lang. Nalaman kong hindi na raw nadalaw si Adrian noong nakaraang undas dahil nagbaha sa sementeryo. Gandang hapon po. Howie. Ang kanyang lola pala ang mas nag-alaga kay Adrian dahil mas madalas siya sa bahay. Kumusta naman siya bilang bata? Naghirap po siya ng gusto, sir. Naghirap siya? Opo, kasi nung 3 days niya na ipinanganak, nung nagkasakit mo po siya. Yung sanggol pa lang? Opo. Ngayon, dinala namin dito sa Tondo Hospital. 1 buwan siyang nalagak niyan, sir. Kaya sobra-sobra yung hirap niya. Ganon din kami dahil siyempre pag nagpa-hospital ka talagang gastos talaga. Hanggang sa nabaon talaga kami sa utang, sir. 5-6, bali sa opisina. Ganon ang ginawa ng asawa ko para lang maitawid. Nag-50-50 na nga po siya, sir. Sinabi naman nila noon, sir, na 5 years nga ang kontrata. Wala din, hindi rin naman nila ipinaalam na tapos na yung kaya hindi naman namin akalain na na kasi nung nakaraang taon naman na pumunta yung anak ko, mayroon pa rin naman. Unti-unti kong nalaman kung sino si Adrian. Siya pala ang kuya sa 4 na magkakapatid. Pero dahil may kapansanan, hindi na raw siya lumaki at hindi na natutong magsalita. Sa loob ng kanilang payak na tahanan, wala ni isang litrato si Adrian noong buhay pa siya. Sa kabila ng kahirapan, hindi nagkulang ang pamilya sa pag-aaruga. Ilang bisis na siyang na-hospital, sir, pero talagang lumalaban siya, sir. Kahit gano'n naman po siya, sir, minahal talaga yung asawa ko kahit hindi niya apo, sir. Minahal talaga ng todo ng asawa ko. Kaya noong namatay siya talagang halos hindi ko rin matanggap, sir, dahil kahit gano'n na alagain siya, yung nalilibang din kami kasi kahit ngiti lang niya, okay na lang din sa amin. Hindi na sa dagat-dagatan nakatira ang pamilya La Peña. Tulad na lang ni Adrian na na-evict sa kanyang pwesto. Pinaalis din ang kanyang pamilya sa luma nilang tirahan. Hindi na raw kasi nilang kaya magbayad ng upa. Nakatira na sila ngayon sa tabi ng ilog Balot. Hindi man nila kayang bawiin ang dati nilang tirahan. Hindi pa huli ang lahat para mabawi ang labi ni Adrian. Para sa maraming nakalibing sa mga pampublikong sementeryo, hindi sa loob ng nicho ang kanilang huling hantungan. Ang ibang mga butong hindi nababalikan, nabebenta na lang at minsan nadadala pa sa ibang bansa.
Pero mas madalas nagagamit ang mga buto sa Pilipinas. Ayon ito sa ilang sepulturero mula sa isang malaking sementeryo sa Maynila. Yung mga ipin lang po yung mga nag-aaral ng dentista sa UE, sa Sampaloc, Manila po. Yun lang po yung alam kong binibili rito eh. Nung minsan, nangangailangan sa tuhod. Ginagawa ko nilang minsan anting-anting. Tumungo kami kung saan daw napapadpad ang ibang mga buto. Sa Quiapo. Kayo, sir. Ako po si Howie Severino. Ay, may ginagawa po kaming istorya tungkol sa mga agimat, yung tinatawag yung tuay. Meron daw dito? Meron po. Kaya lang by order po. So ano po yun? Ano pa yung Sa binibenta? tuhod po. Yung sa tuhod. Tapos anong ginagawa doon sa tuhod? Inaano lang mo sa akin, yung ino-order lang mo. So saan naman nanggagaling po yung mga tuhod? Binibili ko din po yun. As kayo rin mismo yung bumibili? Opo. Saan nyo binibili? Sa mga kakilala ko lang din po. Sa mga sementeryo? Opo. Mukha lang siyang mga bato, pero galing sa tuhod ng tao. At hinahanap daw ito ng mga sundalo at pulis bilang mga agimat. Tsaka binibili lang ito sa mga sementeryo pero mahal pagdating dito sa Quiapo. Mahigit 1,000 piso ang bawat isa nito. Hindi na natin malalaman kung kanino ang mga butong ito. Araw ng linggo nang sunduin namin ang pamilya La Peña para balikan si Adrian. Kayo po si ate. Hi, good afternoon, sir. Ani Adrian. Ate. Kuya, dito na lang kayo para... But you're sitting on the next. But get him out of the way. Hello po. Hello. Salamat at nagbukod kayo ng oras. Nakilala ko na rin ang kanyang tinuturing na lolo na nag-alaga sa kanya kahit hindi sila magkadugo. So kayo sir, yung isa sa mga nag-alaga kay Adrian ng matagal? Simula nung ipinanganak siya hanggang na-hospital, kasakit. Hanggang yun nung pumanaw na siya, ako talaga nagkukuhan. Kahit masakit na sa akin na mana yung bata na yun, mahal na mahal ko yun eh. Dahil kahit na oras na yun na kailangan siya ng gamot, hinahanapan ko ng paraan yun para malapatan siya ng gamot. Kahit na 10 oras na ng gabi, pupunta ako doon sa Bangbang. Doon ako bumibili ng gamot kasi mahal kasi yung gamot niya eh. Para lang sa katawan niya ba. Bakit siya napalapit sa inyo? Kasi sa akin naman, hindi ko naman na ibig sabihin na hindi ko kano-ano. Pero kung mahal man ng asawa ko yung mga apo niya at saka yung mga anak niya, mas mahal ko rin sila. Ayaw ko silang mapabayaan ba. Okay, let's go. Iiwanan na po namin itong kopya ng kontrata sa inyo para maalala nyo na may hangganan lang to, no? At yung original nasa inyo, nasa files nyo, no? So 2015 ngayon, Enero pa. Pagdating ng Enero 2020, medyo matagal-tagal pa pero mabilis nga ang panahon, ano? Kaya ayun. I-renew niya. Pero at least renewable na yan eh. Oo. I-renew na. Oh, yun, hindi na kailangan ilipat. Hindi na po. Kasi sa susunod, pagbalik nyo rito, may makikita na kayong blackboard na malaki rito. Nakalagay na yung mga pangalan ng, ito, mag-expire. Ngayon. Yan ang gagawin ko sir eh. Oh, yun, oh, di ba? May sistema na ngayon si OIC.
Si Mang Emong na nag-alis sa labi ni Adrian, ang siya ring maglalagay nito sa bagong hantungan. Okay na. Hindi na siya ilalagay sa apartment, kundi sa isang kripta na may mas maliit na espasyo dahil buto na lang ang labi ni Adrian. Hindi na raw siya tatanggalin dito basta magbayad ang pamilya kada 5 taon. Okay na rin yan na magkaroon siya ng sarili niyang hindi siya mahahalot na sa Hindi na siya istorbohin. Wala na sigurong mas masakit pa na maunahan ng anak ang sarili niyang magulang. Muntik pang mawala ang labi ni Adrian. Maiksi man ang kanyang buhay, mapalad ang musmos dahil minahal siya ng buo. At sana ngayon, payapa na si Adrian sa kanyang huling hantungan. Ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.